Matay ng battery. Testing natin kung umiikot na kanina kasi hindi to umiikot talaga. So, yan. Sobrang higpit nito. So, kayo, test natin. So, body ground, yung kanyang pinaka-body. Tapos positive, ito yung positive. So, Euro Marble, mga sir, problema, ayaw gumana ng kanyang electric start. So, check upin natin kung okay pa yung kanyang starter switch, kuryente or yung battery niya, tapos starter relay, ganun din yung kanyang starter motor. So, to, pakita natin sa inyo yung motor, on natin yung kanyang susi. So, naka-on naman siya. Ngayon, pag pinupush start mo siya, so ito, yung kanyang push start. Pag pinupush start natin, so yan, ipo-push start ko siya mga sir. So, ang natunog lang yung kanyang starter relay. Ayan. Kung maririnig nyo, ayan, nagtitik lang yung kanyang starter relay. Yan. So, ibig sabihin, good yung kanyang starter switch. Good din yung kanyang battery dahil malakas pa yun. Kuryente, naabot pa sa, so, pakita natin sa inyo, abot pa yung kanyang voltage sa abot pa ng 12.8. So, ibig sabihin niyang goods na goods yung kanyang battery. Malakas yung kuryente para paandarin yung inyong starter motor. Pero, hindi siya nag-i-start o hindi umaandar ang motor. So, tetest natin yan. Ito yung kanyang starter motor. So, ito mga sir, yung kanyang starter motor. So, una, check upin natin kung meron negative source. So, gamit tayo test light. Test light, check natin yung kanyang ground. So, ito yan yung color green. So, ayan, mapapansin nyo rito sa kabila tayo. At ang color green, tingnan muna natin kung may ground. Yan. So, direkta yan galing sa battery. Gamit tayong starter, gamit tayo ng test light. So, ayan. So, ibig sabihin, okay naman yung ground niya. Papunta yung starter motor. So, tignan rin natin kung mayroon siyang positive supply. So, yun, check natin yung kanyang positive supply. So, yung ating test light, lagay natin sa negative, yung kanyang clip. Tapos, ito ay lagay natin sa positive. So, ito yan mga sir. So, ito yung kanyang ground, yung green. Tapos, ito, yung nakakabit na to. Tanggalin nyo lang yung cover. So, ayan yung kanyang positive. So, lagay natin dito yung test light. No, pag pinindot mo yung push start switch, dapat iilaw yan. Pag hindi siya umilaw, ibig sabihin hindi nagsusupply ng positive papunta sa kanyang starter motor. So, push ko lang kanyang push start switch. Okay. So, ibig sabihin, okay yung kuryente papunta sa kanyang starter motor. So, ang tatanggalin na natin dyan, yung pinaka-starter motor. So, check upin natin yung kanyang carbon brush mga sir. So, gagamit lang kayo dyan ng 8mm na socket wrench. O yung T-wrench yan. Tatanggalin nyo yan. So, isa, dalawa, tatlo. So, apat yan. Tatanggalin nyo siya mga sir. So, ito, tapos ito, kaya nasa ilalim isa. So, tatanggalin nyo yan. So, tatanggalin ko lang muna, tapos pakita natin sa inyo yung loob. So, yan, kakalasin ko muna itong kanyang starter motor assembly para makita natin yung kanyang carbon brush sa loob mga sir. So, ito na mga sir, nakalasin natin yung kanyang starter motor o starter assembly. So, tinanggal ko na yung kanyang, yung cover. So, yan, yung medyo basa yung kanyang loob. Yan, may kalawang siya. So, yun o. May kalawang at medyo basa. Tapos, marumi na, kinain na rin ng kalawang to. Yan, puro kalawang na. Tapos tinest ko siya sa ibang battery, ayaw niyang umikot. So ibig sabihin wala talagang kuryenteng dumadaloy sa kanyang starter motor. So, tanggalin natin to. So okay naman siya, hindi naman siya sunog. Tapos yung kanyang carbon brush, okay pa naman, meron pa naman, hindi siya yung talagang pudpud na makapal pa.
So ang gagawin natin dito, lilinisin natin siya mabuti kung bakit hindi siya dinadaluyan ng kuryente. So subukan natin linisin muna siya para malaman natin kung ano talagang problema niya. Kasi okay pa naman yung kanyang carbon brush. So yan, lilinisin lang natin siya. Pati ito. Ayan o. So ayan, may kalawang, tapos basa. Kaya pala, pag tinanggal nyo tong inyong starter assembly dito sa inyong Euro Marble, kailangan mo pang buksan yung yung cover dito sa magneto side. Kailangan mo pa itong tanggalin. Ito. Kailangan mo pa siyang alisin dyan dahil hindi mo siya matatanggal dahil dito sa kanya. Ito. Yung kanyang starter chain, hindi mo maihila yan eh. So, kailangan iangat mo ito para mailabas mo yung starter motor doon. So, ganun rin sa pagbabalik, kailangan mo itong ikapit. So, ayan, puro kalawang. Oh. So, lilinisin natin yan. Tapos, lubricant natin, lalagyan natin lang ng itong kanyang starter chain. So, ayan. Lilinisin muna natin siya at itetest natin dahil baka marumi lang, kaya hindi dinadaluyan ng magandang kuryente yung kanyang starter motor assembly. So, ayan. So, okay pa naman lahat. So, check lang natin yun. So, ito na siya mga sir. Nalinis na natin yung kanyang starter motor assembly. So, ito nilinis rin natin itong copper na to. So, yan, nilihan natin ng 1000 grit. Tapos, itong mga guhit, nilinis rin natin yan. Tinanggal natin yung mga dumi-dumi. Tapos, ito, kanina, ay puro kalawang. May kalawang siya at basa. Nilinis na rin natin. At ito, isa pa ito. Ito yung pinakagin na nagpapaikot sa ating Bendex. So, kung kanina hindi ito maikot ng kamay dahil punong-puno ng kalawang, ngayon, so ayan. Easy na siya. No, kabilaan, umiikot na siya. So, kinalawang siya ng gusto. Siguro tumigas kaya hindi na kayang paikutin ng starter motor. Pero papalitan natin. Okay pa naman yung kanyang carbon brush. Hindi tayo nagpalit dahil okay pa. Ayan, no? Almost kalahati pa. Yung kanyang hindi pa umabot talaga na ubos siya. So, sana gumana na to pag kinabit natin. So, ayos na to mga sir. Kuha tayo ng battery. Testing natin kung umiikot na kanina kasi hindi ito umiikot talaga. So, yan. Sobrang higpit nito. So, kayo, test natin. So, body ground, yung kanyang pinaka-body. Tapos positive, ito yung positive. So, yan, umiikot na siya. Kulang lang talaga sa linis at kinalawang na yung galito. No? Kaya minsan, kailangan nyo rin i-maintenance yung galito nyo. No? Bubuksan nyo sa loob para malinis nyo. Malubricate nyo itong part na to. Tapos, ganun din yung inyong ito mga sir, yung inyong yung starter chain. So, malubricate din yan. So, kanina talagang puro kalawang siya. Ngayon okay na siya. Ikakasa na natin siguradong magpo-push start na tong motor na sir. So, ano mga sir, naikabit na natin. So, ayan. So, make sure lang na may play to, no? Ayan, yung hindi siya masyado mahigpit. So, ayan, makikipasin nyo, medyo may play yung kanyang starter chain. Ayan, kasi pag sobrang higpit yan, hindi maiikot, hindi yan kayang paikutin ng starter. So, ibig sabihin, iinit lang yung starter nyo, ito magkakaproblema kasi sobrang higpit na. Kasi may pagkakataon na, kala nyo, okay na, pero naiipit lang yan dito sa ilalim yan, starter chain, naiipit dito. So, yan, naiipit siya. Sa part na to, dito sa ilalim yan. Naiipit yan dyan. Kaya kala nyo okay na rito. Pero kapag nyo na hindi siya nagpe-play ng ganito, huwag yun, no? Ulitin nyo, tanggalin nyo ulit, tapos kailangan ganito. Yan. So, push start natin. Hindi pa ito under, pero gagana na ito pag pinush start. Iikot yan. So, yan. On nyo lang yung motor, tapos push start nyo, subukan nyo yung push start. So, okay na, nakita nyo, function na. Pag mahigpit yan, hindi mo makikita ang iikot yan ng ganun mga sir. Iinit lang ang inyong starter motor, masisira lang yun. So, kasi so sobrang higpit, halimbawa ganyan, sobrang higpit, hindi niya kayang paikutin. So, yun, okay na to mga sir, kakabit na lang namin ulit yung kaha, tapos, balik na namin to kay customer. So, yan, okay na to mga sir.